Malacanang and Vice President Sara Duterte clash over who really walks the talk on transparency. The Vice President wants the palace to open up the books on official travels, but Press Officer Claire Castro insists the President Marcos has nothing to hide. And still about Yusek Claire, the palace spokesperson refuses to apologize as she explains her remarks that drew the ire of teachers after saying that some educators set a bad example by teaching students to be disrespectful. Good evening, you're watching Political Beat. I'm Lourdes Vera. Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro is pushing back against criticisms over her comments on teachers, insisting she's not blaming them for violence in schools. And mobile journalist Julie Baiza is joining us live, our Mojo, or mobile journalist from Malacanang. Hi, Julie. Okay, is Yusek Castro apologizing for her remarks, or is she not standing down, explaining her side? Lord, nagpaliwanag lang si Yusek Claire, no? Ang sabi niya, hindi niya nilalahat, hindi niya sinisisi ang mga teacher at nagpapaalala lang daw siya. Yan nga yung sinagot niya after umani ng pagbatikos, yung naging pahayag niya kahapon tungkol sa mga guro. For context, ang nasabi ni Yusek Claire sa briefing natin kahapon, ang nakikita daw niya na isa sa mga solusyon para maiwasan yung mga karahasan sa paaralan is yung tamang paggabay sa mga kabataan. Hindi lang daw yan sa tahanan, kundi nga sa eskwelahan. Kaya lang, nabanggit niya rin na minsan daw, nakikita niya yung mga teacher na lumalabag mismo doon sa ganoong klase ng moralidad. Ang paliwanag niya, ang paliwanag ni Yusek Claire kanina, wala naman daw siyang sinasabi na sinisisi niya yung mga guro doon sa nangyayaring karahasan. Taliwas daw doon sa sinabi ng ACT Teachers Party List. Ang sinasabi daw niya, nagpapaalala lang daw siya kung gaano nga kabigat yung role ng mga guro bilang ehemplo sa mga kabataan. Pagpapaalala daw na dapat sila nga yung maging good example para sa paghubog ng magandang kaugalian. At sabi pa ni Yusek Claire, Lord, hindi daw niya babastusin kailanman yung mga guro dahil yung kanyang nanay daw mismo ay isang teacher sa Bulacan. At ang tinutukoy daw niya na ilang kaso or ilang teachers ay yung mga ilang kaso na hindi nagsilbing magandang ehemplo. Gaya na lang nung isang teacher na nag-post daw ng video na nakalagay na i-describe ang presidente and then ang nakalagay sa ilalim na salita kasi doon ay bangag. So yung mga ganong pangyayari daw, yun yung pinapatungkulan niya na nagsisilbing hindi magandang ehemplo. Kaya ang panawagan nga niya sa mga teachers, kung makikita nila na may mga kapwa guro o kasamahan sila na maaaring lumabag sa alituntunin, kumbaga magpaliwanag or mag-call out and tulungan na rin daw yung pamahalaan. And ayun, wala tayong narinig na apology kanina, Lord. Kinikilala naman daw niya yung damdamin ng mga guro, yung kanilang sentimiento, kaya nga daw nagpapaliwanag siya sa ngayon kung ano nga yung pinagmumulan. Pero for Yusek Claire kasi, nagkaroon daw ng maling konteksto nung sinabi daw nung ACT teachers na sinisisi niya yung mga teacher. Kaya for her, ang dapat na magbigay ng paumanhin yung nagbigay daw ng maling konteksto. Mm-hmm. So, ang hina-highlight niya ba dito ay yung ang operative word dito is yung some? Kumbaga, hindi na nilalahat yung some lang? Yes. Hindi niya nilalahat at hindi niya sinisisi. Iyon yung pino-point out niya. Wala daw sa alinman sa mga linya niya kahapon yung nagtutunog paninisi. Parang kumbaga nagbanggit lang siya na mayroong mga pangyayari na yung dalawang example niya kanina, hindi lang yung isang teacher na may bangag, pero yung mga estudyante raw na sumisigaw ng hindi magaganda at hindi katanggap-tanggap na salita sa Pangulo habang nasa chopper siya sa isang lugar. Hindi naman niya ni-name, hindi rin naman niya di-name drop kung ano yung eskwelahan. Oo. Pero paano ba nagsimula yung comment na yon? Ano ba yung, meron bang nagtanong tungkol sa posisyon ng Malacanang tungkol sa nangyari? Ay, nire-relate yan. Actually, yung Zamboanga yun. Yung Zamboanga talaga, yung shooting incident. So, tinanong lang ang palasyo, ano yung posisyon, ano yung direktiba ng Pangulo. And then, pagkatapos kasing basahin yung statement ng Pangulo na sinabi nga niya, inuutusan niya yung law enforcement agencies na mag-imbestiga and assurance ng doon sa mga pakikiramay at assurance din doon sa pamilya.
Tapos, sinabi kasi ni Yuse Claire, binanggit niya yon na isa daw sa mga nakikita nga niyang solusyon para maiwasan yung mga karahasan is yung gano'n, yung paggabay sa kabataan, hindi lang sa bahay pero sa eskwelahan. So, doon na kasi nagdire-diretso. Actually, kahapon, briefly nabanggit ko din sa'yo yung isa pa niyang sinabi, yung sa mga public officials daw na wag din daw i-normalize or i-tolerate yung pagsasalita ng hindi maganda or pagbabanta sa social media. So, iyan yung magkakadugtong na sinabi ni Yuse Claire after the president's statement eh. Mhm. O, siguro marami kasing kumikisyon doon sa yung The phrasing, pagsingit. I think yung O, phrasing. Tsaka yung timing siguro, no? Na coming Yeah, from something so devastating, something so tragic, no? At okay, so hindi siya humihingi or hindi siya hihingi ng paumanhin. Yes. Wala Pero siyang nangyari. nakikitang kung saan daw siya nagkamali. So, hindi siya nag-apologize. Pero, nagpaliwanag naman siya ano yung pinagmumula ng kanyang statement. And nire-recognize naman daw niya yung naging damdamin ng mga guro. Kaya nga daw siya nagpapaliwanag kanina. Kumbaga, binibigyan niya ng context ano yung nasabi niya. Kasi yesterday, wala talagang context yun. Mhm. Okay, ang sabi dito ni Representative Antonio Tino ng ACT Teachers Party List, ano, ito raw ang mga comments daw na pinakawalan ni Yuse Claire ay unwarranted, kumbaga hindi hinihingi, Yes. oo, gratuitous, kumbaga kalabisan, illogical. At ito nga, kailangan pa raw sa ibabaw pa ng tambak-tambak na mga problemang kailangang i-juggle, kumbaga, ng mga guro. Pero anyway, abangan natin yan. Mamaya, i-interview natin ng isang representative po ng ACT Teachers Party List. Pagkatapos po ng panayam ko sa iyo, Julie. Pero okay, sa ibang topic naman, paano tumutugon itong palasyo sa panawagan na i-publicize din daw yung mga dokumento tungkol sa pagbiyahe ng Pangulo at iba pang government officials. Sinagot nga rin kanina si Vice President Sara Duterte nung sinabi niya na inaasahan na niya na lahat ng travel authority na inalalabas ng Office of the President, pati yung travel expenses, ipapublicize na nga rin daw. Ang sabi ni Yuse Claire, sa part naman daw ng Office of the President, lagi daw silang transparent. Lahat daw ng biyahe ng Pangulo iniuulat, kasama pa nga raw ang media at kumbaga nako-cover yung mga official events ni PBBM and nagkakaroon pa daw ng kapihan with media after para ilatag ano yung mga nangyari doon sa trip, lalo na kung mga state visit or working and official visit. Hindi raw yan itinatago. Bukas din daw sila na kumpirmahin kasi tinanong na rin since lahat nga ngayon ilalabas na ba kung sino-sino yung mga nagre-request ng travel authority. Depende raw yan kung sino yung itatanong natin dito sa media, kung sino yung ipapa-confirm natin. So kapag itinanong natin, lagi naman daw silang sasagot. Hindi lang daw nila isi-single out na mga travel authority or request ng OVP yung kanilang ilalabas. Basta itinanong natin, ibibigay daw nila. Ngayon naman, tungkol naman sa travel expenses, lahat ba ng public ay na magre-request ng official copy ng travel expenses at yung mga pupuntahan ng Pangulo ay mabibigay ba? Depende naman daw yan sa kung ano yung purpose din ng paghiling ng TA at saka nung travel expenses. Okay, on that note, maraming salamat sa iyong ulat, ang ating mobile journalist, Julie Baiza. Thank you, Julie. And please don't go away. More developments ahead here on Political Beat. Just a quick nod to capitalism. And you're still watching Political Beat. I'm Lourdes Vera. The Palace and Teachers Group remain at odds over remarks linking some educators to disrespectful behavior among students. Press Officer of Malacanang, Claire Castro, says her comments were misinterpreted and refuses to apologize, while teachers groups insist that the remarks were uncalled for and is actually distracting from the deeper issues behind violence in schools. Joining us now is Alliance of Concerned Teachers National Chairperson Ruby Bernardo.
Ma'am Ruby, thank you for joining us. Lourdes Vera po. Magandang gabi, Sir Lord, at sa lahat po ng taga-subaybay ng inyong programa. Alright. Narinig po ninyo yung attempt ng Yusek Claire na ipaliwanag yung sinabi niya. Hindi niya raw sinisisi ang teachers at yung mga komento niya raw ay simpleng paalala lang daw nung role ninyo sa pagdating sa paghubog o ng kaugalian ng kabataan. Pero bakit po hindi ninyo tinatanggap yun? Gusto naming sabihin kay Yusek Claire na ang bawat guro kanina ay naghihintay sa kanyang sasabihin sa press conference pero walang apology. Wala talaga. Sa halip na apology ay insinuation, pagsisingle out at talagang mukhang naghahanap po ng sisi. Kung kahapon, guro ang sinisisi niya, ngayon naman, mukhang yung misinterpretation daw, pag-iintriga, misconception naman ng Alliance of Concerned Teacher. Kaya daw, kami daw yung nagbigay ng opinion, pero napakalinaw po ng kanyang sinabi at marunong pong umunawa yung ating mga teachers. Ang binanggit po natin ay sentimiento ng ating mga guro na makikita rin po natin sa mga social media at ibang mga pahayag, hindi lang ng mga teachers, kahit yung ating mga principal at mga superintendent ay suportado yung ating mga sentimiento. Pero, okay, playing devil's advocate, meron ho bang bahagi sa inyo na at least nakikita yung attempt niya na o ang labo ba kasi nung timing na sa isang trahedya ay may hirit na may paninisi? Tama ka dyan, Sir Lord. Napaka-complex at sensitibo nung pinag-uusapan natin dito, no? Na talagang mabigat sa bahagi po ng mga teachers. Kasi violence, yung access to guns, mental health, dapat yan yung pinag-uusapan. Learning conditions. Ang bigat nung mga nangyari nitong mga nakaraan, simula nung nagsimula yung klase, we have 9 cases of violence sa loob ng eskwela. 2 dito shooting incidents. Yung isa nga mabigat na, tapos papangalawahan pa. Tapos maririnig namin mula, I don't know kung ito ba talaga ay mensahe ng Pangulo sa amin, pero she's speaking in behalf of the President, kaya yun ang dating sa amin. Imbis na magpalakas ng loob sa mga guro na nasa unahan din ng laban natin para sa ganitong klase ng hamon, trahedya, pero nakakawala po talaga ng moral yung ganitong mga pahayag mula dun sa pinakamataas na opisyal dun sa ating bansa. Parang yung usapin ay multifactorial pero mukhang naghahanap ng butas at sisi yung Malacanang. Yun ang dating sa amin. Pero mukhang mas convenient yata yun kumpara doon sa pagturol. Bakit nga ba umabot sa ganito yung ating mga kabataan at ang eskwela? Okay, pero at least may bahagi naman sa inyo na tinatanggap yung tinuturo niya o pinupoint out niyang misconduct ng some, yung operative word ayon sa kanya, some teachers na kailangan din i-address. Well, Sir Lord, hindi naman natin kinukonsinte kung sinasabi ngang may lumabag doon sa binabanggit niyang professionalism. Pero kahit may visual aid pa si Yusek Claire, malinaw yung pagkakaiba ng ibang mga guro, other teachers, kumpara doon sa lahat ng guro. Hindi ko rin po maunawaan sa bahagi namin ng Alliance of Concerned Teachers bakit kailangan mag-single out ng ganitong pangyayari sa isang, sabi nga natin, very sensitive event na siyang hindi namin makita yung lohika, parang nag-i-scapegoat na sabi nga ng mga teachers, ito yung kanilang kinagagalit kasi sa dami ng pwedeng makita na dahilan na nangyaring insidenteng ito ay napunta pa doon sa ating mga teachers. Knowing the fact na yung mga teachers natin talagang grabe yung sakripisyo po niyan sa araw-araw. Nalilimitahan din kami doon sa mga kakulangan din ng suporta sa amin, kapos sa sahod, etc. Tama nga ho kayo, yung ganyang timing, hindi talaga nakakabuti doon sa moral ng ating mga guro. Okay. Ma'am Rubino, yung sinasabi po natin na napaka-komplikadong, kumbaga, pagkakawing-kawing ng mga issue, itong mga school shooting na ito. Pero at least ba, sa bahagi po ba ninyo ay saan ho ba tayo magsisimula? Ito ho ba ay sa big internet or big social media companies? Sa bahay ba? Sa access sa baril? Sa mental health?
meron ho ba kayong, kumbaga, may mga miyembro ho ba ang Alliance of Concerned Teachers na may insight po at nakikita nila sa mga estudyante nila na may gantong mga posibilidad din o mga tendencies ng ilan sa mga tinuturuan po nila? Oo, no, 9 cases of incidents, hindi na talaga siya biro kasi may patterns at malinaw talaga na hindi na safe, no, yung ating mga paaralan na supposed to be pinaka-safe na lugar para dun sa ating mga estudyante. Para sa atin, systemic talaga, no, patong-patong talaga, no, yung mga dahilan na yan. Pero magsisimula yan, kami una nga talaga, yung question of gun ownership. Bakit may access yung ating mga estudyante doon sa baril? Kasi sa dalawang insidente, malinaw, ang may-ari, mga kapulisan, kamag-anak, bakit may kapabayaan, no, sa bahagi ng mga uniform personnel natin. Pero more than that, in terms of prevention din, sa loob ng mga paaralan natin, hindi rin talaga ligtas dahil hindi din talaga well-supported, no, yung ating mga paaralan. Sabi ko nga sa inyo, Sir Lord, kahit yung ating mga paaralan, hindi safe in a sense na kahit yung mismong gate, bakod, wala yan, no? Sinasabi rin ng EDCOM2 na isa sa mga dahilan kung bakit merong series of bullying na isa dun sa mga tinitrace natin na isa pang dahilan ng mga sunod-sunod na insidente ay dahil dun sa overcrowding din ng ating mga classroom. Kasi nga, meron kang nagkaklase ng higit sa 50 yung klase, 70, 90 students. Yung teacher mahihirapan ding matukoy yung mga red flags kahit sa experience ng ating mga teachers during the consultations. Ang hirap po talaga nun. Tapos wala ka pang mga mental health personnel. 1:14,000 ang ratio ng ating mga mental health personnel, guidance counselor to students. Malala po talaga yon. Tapos even na security personnel, ito nga, private school na no? May mga gwardiya na. Pero paano pa yung mga public school natin? Pinag-aambag-ambagan ng PTA, ng mga parents, no? Yung pagbabayad sa gwardiya, paano pa yun, no? Tingin natin panahon din for the government na mag-reflect din, lalo pa budget hearing sa Kongreso, ano ang kailangan ngayon ng mga eskwela natin para matugunan natin yung prevention dito. Siyempre dapat may managot din habang tayo ay nandun sa malalimang investigasyon. Pero ngayon, gusto talaga nating samantalahin yung pagkakataon para manawagan din sa ating gobyerno na suportahan yung ating mga paaralan. Kasi bunga na ito nung patong-patong na krisis natin sa edukasyon. Huwag na tayong pumayag na may susunod pa dun sa mga eskwela at mga kabataan natin na mawawala ng buhay dahil sa kapabayaan. Kumbaga'y kakarampot na pinaghahatian na nga lang ng mga public schools na resources ay may isang dadagdag pa na pagkaagastusan in the form of yung physical security. Okay, sinabi rin po ng EDCOM2, they are pushing for stronger guidance and mental health support. Tapos meron daw mga 10,000 plus school counselor positions now being processed. Gaano kalaking impact po ang magagawa nun, if ever? Isa yan, no, sa magandang maaaring gawin, no? Pero tingin natin kapos pa yung 10,000 na idadagdag dun sa ating mga school counselors kasi nga 1:1 SDO lang yon, no? Tingin natin mas dapat dagdagan pa, no, para at least dun sa ating mga districts, yung mga schools natin magkaroon man lang, no, kahit papaano, kasi hindi lang sana para sa mga estudyante, kahit yung mga teachers din natin na nagsasuffer at kailangan ng psychosocial support. Breakthrough rin naman in a sense na dati wala. Pero tingin natin kailangan pa talaga ng dagdag na suporta, hindi lang po yung ating mga mental health personnel. Actually, kahit po yung ating guidance office. Kasi sa totoo lang, alam niyo po sa mga public school, ang guidance office natin, pag umaga, registrar or library siya, tapos sa gilid doon nagka-counseling, medyo hindi talaga healthy, no? Kaya ngayon tututukan natin, no, sa Kongreso yung magaganap na hearing for DepEd and CHED para makita natin ano ba yung mga pinaglaanan ng pondo, specifically itong mga mag-a-address dun sa problema nating ito. Okay, speaking of pondo, si Budget Secretary Kim De Leon ay nagsabi raw na nagbigay ng commitment, ayon po sa pahayag ni Representative Ton Chitino, na popondohan daw itong Personnel Economic Relief Allowance, ang ganda, the best acronym of all time, PERA.
mula sa Miscellaneous Personnel Benefits Fund. Yung commitment na ito, talagang inaasahan na talaga kaya ng grupo po ninyo? Yes, Sir Lord. Magdedebo na kasi since 2009 pa po yan. Yung Personal Economic Relief Allowance. Hindi na po talaga ginagampanan yung kanyang papel bilang relief allowance kasi sa matagal na panahon, napako siya sa 2,000 pesos. Ngayon nananawagan po kami na gawing 5,000. Ito, malaking tulong para sa mga teachers natin na baon sa utang, siyam sa bawat 10 guro hindi nakakatanggap ng living wage na sahod, na pag-iwanan na po kami, ang mga pulis at sundalo, nataasan na ng sahod, even yung ating mga nurses, na sa salary grade 15, pero ang teacher natin napako sa salary grade 11, 30,000 ang entry level. Malayo po doon sa kailangan na ibigay para doon sa ating mga guro na living wage, pagiging professional, yung bigat pa ng trabaho. Kaya hindi po nakakapagtaka no, na marami sa mga teachers din natin ng ibang bayan na wag naman sanang mas lalong dumami pa. Kaya malaking tulong po ito doon sa ating mga teachers. Isa yan, sabi nga natin, dapat touchdown na at ponduhan na ng gobyerno sa 2027. Kawawa naman yung mga ilang district engineers at mga kontraktor, baka lumiit yung kanilang maging parte, Teacher Ruby. Ito na nga, nagbabalik na nga po muli yung flood control project sa mga lumobo, no, na pondo for 2027, 107 billion na nakalaan dyan. Samantalang ang classroom, Sir Lord, 700 lamang ang ipapatayo o target na ipatayo ng Department of Education. Kaya yan din yung question natin, bakit ganon sa infrastructure, sa mga flood control projects, nariyan ang sandamakmak na pondo, pero dito sa mga basic na kailangan, classroom na may 166,000 tayong kulang, 700 lang ang ipapatayo. Kaya po talagang nakatutok tayo no sa magiging budget deliberation lalo ng Department of Education kasi sabi ni President Bongbong Marcos, we are more important than ever. We have historic budget last year at hindi po yan naramdaman ng ating mga guro. Kaya ngayon po, hindi na namin kailangan ng paninisi, hindi namin kailangan ng pagtuturo na kami ang may kasalanan ng problema sa natin dito. Pero ang kailangan po namin ay pagkalinga, suporta, dagdag na budget sa edukasyon para dun sa moral din ng ating mga teachers ay ma-boost no, ngayong panahon na ito. Oo, 1.314 trillion pesos ang inilaan at pinaplano raw ng DepEd na magkaroon ng 6,500 plus na bagong classrooms. Ramdam niyo naman siguro to, Teacher Rubino. Hindi nga po ramdam, no? Kasi 166,000. Pero ito, para sa mga kababayan nating nakikinig, no? 166,000 yung kulang natin na classroom. Pero 51,000 dyan, dilapidated na, 50 years nang nakatayo, hindi na po aabot ng 2028. At talagang karumal-dumal din po yan no, doon sa ating mga estudyante. Kasi ibig sabihin, ang epekto niyan, meron na naman tayong mga estudyante na magkaklase sa corridor, sa malamang covered court, no? At syempre yung siksikan na classroom, hinating mga classroom. At yung pang umaga pang hapon na naman, o may 3 shifts pa nga, no? At hindi magkakaroon ng may kalidad na edukasyon, knowing na meron tayong learning crisis. Ito na nga, sunod-sunod pa yung pagkansela ng mga klase. Mahirap po talagang makasunod pa no, doon sa mga kailangan nilang matutunan na yung classroom mismo, hindi na nga climate resilience, kulang pa yung ipapatayo. Uy, kasama raw, teacher, kasama raw sa pondong ito yung security services. Sabi ni Auntie Claire. Parang siya yung bagong best friend. Natin. Siya yung bagong best friend. Sa ngayon talagang ambag-ambag lang kami dyan no, pagdating dun sa ating mga security personnel. Well, sana isama na rin talaga yung in terms of prevention, yung ating mga guidance counselor, pinaka-importante. Meron po akong isisingkit lang na mabilis na tanong. Kasi noong panahon namin, kasi pag sinabi mong guidance, ibig sabihin parang meron kang pagkakasala at kailangan kang managot o kailangan kang lecturean o sermonan ng guidance counselor. Ibig sabihin, hindi yung parang kino-coach ka kung saan ang magandang career, kumbaga. Pero may kasalanan ka pag... Ganun pa rin ho ba ang katumbas ngayon pag sinabing na-guidance siya? Ganun?
Sir, dapat hindi nga ganun eh, no? Kasi dapat yung guidance counselor, para siyang counselor mo nga eh, no? Magbibigay ng advice dun sa mga estudyante, no? Pupunta ka pag may problema ka, supposed to be ganun, no? Pero dahil nga isa lang, o kaya naman hindi naman talaga siya guidance counselor na may lisensya, usually teacher Hindi yan na trained, merong oo. background in psychology or kung ano pa mang mga trainings na inatinan niya, nagiging ganun yung pagtingin ng mga bata. For so long, inabot na nga natin, di ba? Na kapag ka na-guidance ka, yung ibig sabihin, yung malala na, may problema ka na, no? May kasalanan ka na. Dahil nga yun sa kakulangan, sa matagal na panahon ng ating mga guidance counselor, no? Kaya ganun na yung naging connotations. Well, ganun pa rin po yan hanggang ngayon. Ganun pa rin hanggang ngayon, ha? Oo. Considering, sinasabi, hindi na raw yung pagdidisiplina raw sa mga bata ngayon ay iba na raw kumpara nung panahon nila J.L. Burgos, halimbawa. Shout out kay Direct JL. Oo, dito. Kasunod Alam niyo mo po- siya sa interview. Alam niyo po, Sir Lord, eto, gusto ko na rin magsumbong no, sa ating mga kababayan. Ang hirap po talagang magdisiplina ng ngayon, lalo na yung ating mga teachers, wala siyang protective measures dito sa RA 7610 o yung Child Protection Act. Nalilimitahan yung mga teachers natin to impose yung student discipline. Sabi, ano daw kami, loco parentis, yung pangalawang magulang sa aming mga estudyante. Pero Pangalawang alam niyo po ba magulang na pala, kapag ka nataasan namin ng boses at sa tingin ng bata, medyo nasaktan siya, pwede na kaming kasuhan. At Tay tayo nangyayari po yan on the grounds. Marami po sa aming mga hinahandle na kaso sa Union ngayon ay yung mga teachers na nakasuhan dahil po sa mga specific na mga kasong tulad niyan. Kasi under this 7610 or RA 7610, merong malabong provision hinggil dun sa other forms of child abuse. Kaya marami sa mga teachers takot na talagang magbigay ng payo o magpagalit sa mga estudyante. Kaya po ang nagiging epekto, mas takot pa kami sa aming mga estudyante sa kasalukuyan yung pagsasabatas nitong Teachers Protection Act para nang sa ganun ay may protection din yung ating mga teachers. Patay tayo dyan. Nung August 11 ay nakipagkita ang ilang kawani ng grupo po ninyo, yung ACT Teachers Party List, sa Commission on Elections at mukhang ang sabi matagumpay daw ang pag-uusap ng ACT, pati na ang COMELEC Chair tungkol sa election service credits at abangan daw ang updates. Mukhang kaching-kaching na ho ba ito, Teacher Ruby? Yan, good news yan sa ating mga teachers at sa mga magsiserve pa dun sa election ng mga government employees. Kasi yung mga teachers natin, sa totoo lang, hindi naman sila nagsiserve sa election for the compensation kasi maliit lang po yun, tataksan pa. Sabi nga namin, buwis buhay na, bubuwisan pa, no? Pero mas lalong nakakagalit kasi ang motibasyon na lang po namin, yung 10 araw na meron kang service credit para po itong gift certificate eh. Kasi yung mga teachers natin, wala kaming sick leave, sa totoo lang, no? Pagka nagkasakit po kami sa araw na may pasok, pag kaganyan, wala kaming pwedeng gamitin na sick leave, kaltas talaga kami sa sahod. So, ang ginagawa namin, i-earn namin, paghihirapan namin yung service credit para magamit namin siya dun sa araw na magkasakit kami o anumang emergency sa pamilya. So, itong 10 service credit na nakukuha namin pag election, yan ang motivation ng mga teachers. Kaya nung nalaman namin na lalagyan ng expiration, maraming mga teachers ayaw nang mag-serve sa election, knowing yung yung panganib talaga sa panahon ng election, marami yung nagbubuwis buhay. Kaya po talagang dumulog na kami ay COMELEC Chair Garcia at inumbinsi namin siya doon sa pagtatanggal na ng expiration na ito. Kaya to po kayo dyan, kaching-kaching na, no? Matagumpay po yung ating laban para po tanggalin yung expiration nitong 10 days na service credit sa ating mga guro. Alright. On that note, so, huling hirit. So, hindi na kayo nag-expect ng apology mula kay Auntie Claire natin? Hindi na kami nag-expect pero hindi rin po kami mananahimik para dun sa mga panawagan natin para sa mga guro. We deserve support and respect din po. Or at least we deserve an apology kung kaya pa, no? Yung mga teachers natin, grabe na yung sakripisyo at hindi po namin deserve na masisi pa sa ganitong mga sitwasyon. Alright. On that note, maraming salamat po sa oras ninyo.
Alliance of Concerned Teachers National Chairperson, Ruby Bernardo. Thank you, ma'am. All right. Please don't go away. More developments ahead here on Political Beat. Just a quick nod to the joys of capitalism. As the 22nd Cinemalaya Independent Film Festival wraps up, several entries have tackled political and social issues. And to discuss this and more, we are joined by award-winning director whose entry, Ganggang, is a coming-of-age film set in a conflict zone between the military and communist insurgents. Among this year's entries, welcome to Political Beat, the director, J.L. Burgos, sir. Salamat, First time, Lord. long time no Long see. time no see. Oh. Pero salamat sa pagbubukas ng inyong platform. Naalala ko noon, excited kami, pinapakita kang dokumento. Nakalimutan natin, nasa radyo pala tayo. Oo Naalala. nga, tama. Sa Naalala ko NU107. yan. Oo, Rock Ed. Rock Ed. Hello, Gang Badoy pala. Ay, Gang, hello. Okay, so, sinasabi nila na compared sa mga nakaraang taon, hitik at kumbaga busog na busog itong batch na ito ng Cinemalaya. Yes. Pero sa inyo, kasama yung Hand of God, nakaala ko tungkol sa soccer, ay isang, kumbaga, medyo talagang tahasan ang statement, ay yung talagang sa politika, no? Yung entry na Ganggang, pwedeng pakikwento kung paano siya na-conceptualize at yung experience mo. Ikaw ba yung hindi ikaw yung tipong, kaibigan ko po si JL, matagal na kami hindi nakita, pero docu ang isang strengths mo, pero yung isang coming of age at yung mga kwento tungkol sa bata, sabi na mahirap daw mag-direct ng bata, totoo ba? Sabi nila, may 2 rules daw yan. First, full-length narrative ko to eh. Yes. May 2 rules daw sa unang, na wag mong gagawin sa unang narrative mo. Hayop at saka bata. Pareho siyang meron. So, ayun yung mga struggles na in-overcome namin para matapos tong Ganggang. Pero ang story ng Ganggang ay hindi lamang siya tungkol sa hindi lang siya coming of age. Yes, totoo 'yun. Ang Ganggang, by the way, is ang literal translation niya ay gagamba sa Bulacan. So ang tawag sa gagamba sa Bulacan ay Ganggang. Ganggang. So yung naglalaban na gagamba nung mga panahon noon. Actually hanggang ngayon nangyayari siya. Anyway, ang Ganggang ay hindi lamang siya kwento ng mga kabataan, pero kwento to ng kabataan na merong highly militarized community na kanilang ginagalawan. So, hindi lamang siya tungkol sa mga bata, tungkol din to sa bayan, essentially. Ito ay supposedly set ang setting ay Bulacan. Bulacan, oo, Bulacan siya, oo. Ito ba Bulacan, kumbaga, in the contemporary setting or Bulacan noong mga nakaraan? At nangyayari pa rin ba yan hanggang ngayon? Oo, contemporary setting siya. Maraming mga karanasan doon sa loob ng pelikula or maraming mga eksena sa loob ng pelikula na nakabatay sa mga contemporaryong mga pangyayari rin. So maraming pero meron din akong hinugot doon sa mga lumang Bulacan, halimbawa ng panahon ni General Palparan. So medyo notorious kasi ang Bulacan noon na highly militarized at yung mga nangyayaring nakikita na lang natin na numero sa mga balita, ayun, isinabuhay namin doon sa pelikula. Okay. Ang Bulacan ay, sabi nga nila, hindi nalalawigan yan eh. Parang bahagi na ng Metro Manila rin yan eh. Yes. Pero marami pa ring bahagi ang Bulacan na may mga ganyan. Marami. Actually, hanggang ngayon, yung laban ng gagamba ay patuloy-tuloy siya. Meron na nga siyang sabong sa sa online. Sa YouTube makikita mo siya, may nagsasabong. So, pero sa mga bata, nanatili pa rin siyang laro. Pero once na binigyan mo na siya ng pera or if the money is involved, bawal na yon. Pero sa bata, tuloy-tuloy siya. Sa usapin naman ng militarization, tuloy-tuloy siya. Nangyayari pa rin siya. Maraming bayan sa buong Pilipinas highly militarized at
ang mga dahilan ay iba-ibang dahilan, pero kadalasan kapag ang komunidad ay tumututol sa mine or kaya development aggression, ay eventually nababansagan silang komunista, kaliwa, NPA, rebelde. At once na tumutol sila, doon din dumadagsa ang militarization dahil yung pagdagsa ng hindi pagdagsa, yung pagkakaroon ng pagtutol sa quote-unquote development. Yeah. Isang slogan nga noon, naalala ko, no? Ang magmahal sa bayan, patay kay palparan. Oo, tama. Ikaw din ay isa sa mga convener ng Stop the Attacks na campaign. Yes. Oo, ito yung isang pag-pushback sa yung tahasang pangre-red tag. At sinasabi mo nga na ito mga progresibo, mga makabayan na mga kampanya ay iba agad ang tingin. Tama. Namumula agad sa mata nila. Tama. Kunyari sabihin ko, humingi lang ako ng dagdag ng taasad para sa mga teacher. Issue na agad yun. So far, may pushback ba doon sa nasimulan ninyong Stop the Attack sa kampanya? Ano siya ang problema kasi sa mga ganitong atake ay institutionalized. So, ibig sabihin, hindi siya basta-basta mahihinto lamang sa isang kampanya. Dapat isang mas malaking kilusan or movement to overcome these attacks, quote-unquote attacks. So, hindi siya basta-basta, patuloy kami na nagka-campaign against it. Ay hindi yung reason kung bakit patuloy ako gumagawa ng pelikulang ganitong klase. Oh, napaka-prolific mo ngayon, JL, yung ganyang energy, sabi nila, sakyan mo ng sakyan dapat. Kasi may window lang daw yan. Ewan kung totoo yung sinasabi nila, lalo na sa film. Kasi kahit physical pa rin pala, physical rin siya eh. Okay, balik tayo sa Ganggang, no? Iba kasi yung isang naging entry mo 2 years ago, Yeah. no? Very personal dokumentaryo. POV mo, ito ay, pero pupuntahan natin mamaya yung issue ng isa kapatid mo at yung iyong docu na Alipato at Moog. Pero ito ngayon, concern ka ba nung una na kung paano pagbabalansin yung statement at yung, sabihin natin yung pagka-cinema nung katha? Naniniwala ako sa sa balance dapat talaga ng form and content. Diba? Madalas natin pinag-uusapan yan. Pero ako, kino-consider ko sarili ko sa eksena ng pagpepelikula ay baguhan pa rin ako. No? Sa docu, malamang medyo veterano na ako dahil marami na akong ginawang dokumentaryo. Pero dahil nga first full-length narrative ko to, I still consider myself as a newbie. No? Pero ang pinakamaganda rito sa prosesong ito ay binubukas talaga sa iba't ibang muka, ay iba't ibang mata. Kasama dyan yung siyempre cinematographer at kasi sa docu ako lang ako tatapusin ko siya from end to end. Ito medyo kakaiba to kasi marami talagang inputs, maraming mata. Natingin ko nakatulong talaga sa sa paglikha ng pelikula. Collaborative siya. Oo. Na may plano ka na tapos biglang direct sina-charge pa ilaw. Yes. Oo, ayun na nga. Ano ang mga peg mo para sa pelikulang to? I'm sure, ayoko gamitin yung word kasi very, yes. nakakainis siya. Pero may mga pinag-aralan ka bang mga pelikula na parang template, kumbaga, sa isang certain acting or approach sa ilaw, sa framing, etc.? Wala akong pinag-aralan na specific na pelikula, pero meron akong mga impluwensya talaga sa karera ko dito sa pagpepelikula. Halimbawa, fan ako ng Ora Pro Nobis. So, talaga yun, nagmamanifest din yun sa likha ko. Lino Broca. Lino Broca, naban siya nung panahon ni Cory. Yes. Dahil highly political din yung content niya. Pinakita niya na after the fall of the dictatorship, ay wala pa rin pagbabago. Tama. Tuloy-tuloy pa rin. At yung isang dating kalalaya lamang na si the then very noble Philip Salvador Yes. ay bumalik sa pagkarebelde nung naramdaman niya na Nung namatay na yung anak niya. niya. Oo. Very dramatic din yung eksena yun. Nga, no?
Tapos bukod doon, fan din ako ng Stand By Me. Meron akong tribute sa pelikula ko ng Stand By Me. Ayoko nang spoil, pero nandoon yan sa loob. Sa mga nakapanood ng Stand By Me, magigets nila yung Yun ang coming of age. Yes, Oo. coming of age yun. Nasa yes. henerasyon Age natin. Sino nga ba director ng Stand By Me? Sorry, di ko maalala kung Kasi sino. alam ko nandun si Edward James Olmos. Yeah, Oo. tama. Sino pa nga ba? Sige, ano pa? Ayun, yung dalawang yun. Talagang child of the 80s ka talaga, Oo nga, JL. kasi nakakaalaman ng edad. Pero ayun, marami talagang impluensya sa akin. Pero nung nung hinubog namin ng pelikulang to, syempre may mga limitasyon kaming budget, meron kami limitasyon na 4 hours a day yung mga bata Wala, kasi. oo, dole. Oo, hindi lang sa doon. Yung limitation ng 4 na oras lamang per day. Tapos hanggang alas 8 lamang ng gabi. So, ayun, kaya medyo mahaba-haba yung aming shooting days. Siyempre, na-stretch talaga yung budget namin. So, dahil sa mga ganong limitasyon, meron kaming, ano ba tawag doon? Adjustment sa pag-shoot. Long takes, mga ganyan. Hindi na masyado, hindi namin kailangan ng, or hindi na uubra yung maraming angulo, kasi wala kaming limited lang yung time namin. Ilang camera ba? Dalawa. Dalawa. Oo, yes. Okay. Okay naman. Tingin ko, happy naman kami lahat nung natapos ang Pahirapan pelikula. mo yung editor, isa na lang gamitin mo sa Oo susunod. nga, susunod. Oo nga, baka magalit sa akin yung editor. Na siya rin ang producer ko. Yun, yari Ayan ka lang, doon. di ba? Oo. Okay, so, ano ang experience, first film mo na feature, hindi docu, ang artista mo agad, mga bata. Okay, may kinuha ka bang special na training para pag-handle ng mga bata? Hindi na pwede yung mga ginagawa doon na para mapaiyak yung bata. Kukurutin mo. Walang gano'n. Medyo strict kami rin sa safe space ng pagpipelikula kasi syempre naniniwala rin kami sa EGL, Pero yung training namin sa mga bata, ang unang by the way, majority ng cast namin galing sa audition, 85% Okay. nanggaling sa audition. So nung unang-una pa lang sa audition, willing ka bang humawak ng gagamba? Kasi ayun yun, mga taga Maynila yung mga bata. So wala silang ganung experience. So kapag takot sila sa gagamba, nandidiri, out ka agad sila. Tapos after nang nakapili na kami, nag-workshop kami. Talagang hinayaan namin silang mag-handle ng mga gagamba, gano'n. Tapos syempre, paulit-ulit ng mga practice ng kanilang mga linya. So para pagdating sa actual shoot, prepared na sila, mas mabilis yung shoot namin. So ayun yung mga namin sa bata. Enjoy naman sila. At So tingin talaga ko, mga non-actors talaga sila? actors sila, pero not full-length actors. So commercials, short films, ganyan. Hindi ka pala pwedeng mambroka Oo, ng bata. tama, oo. In the sense, dinedemo. Oo. Okay, pero JL, ito pala ay isang dakilang version ng Spider. May Spider-Man. Nakakatapos lang. Itong gagamba ay Ang tawag namin sa sarili namin, Spider Gang. Spider Gang, pwede. Oo, di ba? Metaphor siya for kung paano yung na-oppress yung ng makapangyarihan yung mas. Pero, okay, JL, sa anong bahagi ng pelikula mo na-realize na gusto ko tong ituloy, gagawa pa ako ng isa, or babalik na lang ako sa estilo nung docu kasi mas magaan, mas mobile, ako lang. Matagal ko na nasulat tong Ganggang 2019 nasulat ko na siya. So sa totoo lang, bago ko isubmit yung proposal ko sa Alipato at Muog sa Sinimalaya, ang una ko dapat isasubmit ay Ganggang. So pero at that time na-realize ko, bakit hindi yung Jonas? Kasi that's the more needed story for me, kasi Yes. personal siya at may medyo malinaw yung kung bakit ayon, Pero ayun nga, dahil nga sa matagal na yun, talagang dream ko talaga siyang magawa. Talaga siya sa akin Tapos at the same time, yung Ganggang, ang gagamba, hindi naman sila naglalaban sa totoong in nature. Talagang magkakahiwalay yan. They live in peace. Ang objective lamang nila ay makahanap ng pagkain nila. Ang kaya lang sila naglalaban ay dahil sa mga taong pinaglalaban sila. That's the only time they fight. Parang kayo nang alam ko. Rottweiler din pala.
Hindi ko alam, hindi ako familiar sa Rottweiler, pero... Ang akala natin mga vicious dog sila. Oo nga. Pero sobrang gentle daw. Yeah. Nagkataon lang na meron silang mga jaw na talagang powerful. Malakas. At ginugutom nila at sinasaktan para maging vicious. At Yun. pinagtatapat nila, pinagsasabong. Ganun nga. Tao lang ang pwedeng gumawa nun. Yun nga. So, ano na rin siya, parang gusto ko na rin sabihin na, bakit natin to ginagawa sa mga buhay? Hindi lang sa gagamba, kahit sa mga bata, kahit sa iba't ibang sektor ng ating lipunan. Okay, Why? interesting na may yung isang pelikula na entry din itong Hand of God ay contrasting point of view naman daw nung sa inyo. Kung dito daw sa inyo ay ang militar ang medyo bad guy, Oo. doon sa Hand of God positibo ang perspective. Okay. Of course, kalayaan sa pamamahayag pero nag-usap kayo ng ano yung motivasyon nung nakausap mo yung Hindi ko alam kung ano motivasyon. Parang sabi ni Mark, kaibigan ko rin si Direk Mark, yung nagsulat ng story na yan. Winworkshop namin yan. Lahat ng top 20 semi-finalists ng Sinimalaya, naghapag kami ng kanya-kanyang storya. Lahat kami alam namin ng Nice. storya ng bawat isa at lahat kami ay may komento sa bawat storya. So, nung sinabi ni Direk Mark na kung anong story niya, siyempre, ang una kong komento, naalala ko to, sana maganda yung konteksto na malaman natin kung bakit nagre-rebelde ang mamamayan or ang Moro sa kanilang kaso. Sabi niya, based daw yun sa totoong pangyayari. I'm not sure. So, ayun naman yung binanggit ko sa kanya. Maganda sana mabuo natin ang storya kapag malaman natin bakit humahawak ng armas yung mga nandoon sa komunidad. Okay. May masakit na nangyari sa pamilya mo noong 2007. Kapatid mong si Jonas ay isang probably the most famous desaparecido itong sa recent decades. Merong hindi makalimutan talaga, naalala ko kayo talaga pag binabanggit yung mga nawa. Mas gugustuhin po, ito ang statement niyo, mas gugustuhin pa ninyong makita talaga yung katawan, kung meron man, rather than hindi mo alam kung ano nangyari kasi mas malikot ang imahinasyon, Yes. may iniisip, paano kung, at kahit paano hindi maiwasan na may glimmer of hope pa rin. May closure na ba sa bahagi mo, JL? Ako, sa totoo, wala pa eh. Ano yan, parang isang continuing process. Actually, meron tayong batas ngayon na anti-enforced disappearance law. At sinasabi nun sa batas, if the missing is still missing, the crime is still being committed at this very moment. No? Kasi wala eh. So, ako, pagtingin ko, yung kino-compare natin na makita yung bangkay versus dun sa hindi. Ako, ang tingin ko, ang enforced disappearance o yung sapilitang pagkawala, ito yung worst kind of human rights violation. Kasi doon pwede mong patayin, pwede mong torturein. Lahat ng iba pang human rights violations, pwede mong gawin yon kasi sila ay nilabas mo sa proteksyon ng batas. So, tingin ko talaga, ito yung worst kind of human rights violation. Ngayon, sa usapin ng closure, parati naming sinasabi na hanggat hindi namin natatagpuan yung aming kaanak in whatever state they're in, ay tingin ko mahirap siya magkaroon ng closure. Tingin ko ay yung effect ng ng krimen na ito. Ano ang naging epekto sa pakiramdam ninyo nung may mga figures like Jovito Palparan na nasa likod na ng rehas at iba pa? Hindi, may balita nga nung nakaraang mga buwan na nasa Baguio Nakapila daw pa? siya. Oh. Oo, wala siya sa may mga ganong balita na merong special treatment si General Palparan. Hindi ako sigurado, wala akong data about it. Pero nanawagan ang mga kasama ko sa karapatan na ibahagi ng BJMP kung nasan talaga si General Palparan dahil sa mga rumors na yon. Nakakatulong ba yung mga nakakulong sila? Ako, sa totoo, halimbawa, sa kaso namin, known perpetrators naman yung mga sa kaso namin eh. Meron silang pangalan at pero they were promoted and they even held high positions in the government. So Kung sino yung mga yon, saliksikin niyo po yung paksa. Pero open ka, JL, na screen ng mga private organizations ang
ganggang. Yes, oo naman. Ang layunin namin sa pelikulang to ay ibukas ang diskurso sa mga paglabag sa karapatang pantao. Tingin ko, hindi naman ako naniniwala na kaya baguhin ng pelikula ang lipunan eh. Pero yung makakapanood ng mga ganitong klaseng pelikula, maaari sila ang makatulong para sa isang mas maayos na lipunan. So, open talaga kami na ibukas to at magkaroon ng diskurso at hopefully magkaroon siya ng at least a dent sa atin na merong ganitong pangyayari. Mag-spark ng discussion at ihasik ang sapot ng kalinawan at karunungan at kahit paano yung pagkakaintindi. Maraming salamat. Thank JL. you. Alam ko bitin yung usapan natin pero maraming salamat Direk JL Burgos. Salamat. Thank you, sir. All right. Magbabalik po ang Political Beat after this break. There's just something magnificently Filipino about a law becoming famous, not by its official title, but by the celebrity convict most associated with it. RA 8294, passed in 1997, reduced penalties for illegal possession of firearms. Today, it is popularly called the Robin Padilla Law. In the same way Eddie Garcia did not write the Eddie Garcia Law, Padilla did not author the Robin Padilla Law. He wasn't even a legislator back then, but his firearms case became so closely associated with the issue that his name actually stuck. And recently, Padilla himself proudly argued that his imprisonment helped inspire the legislation. History may occasionally produce heroes by accident. Apparently, it can also produce legislative mascots. Now, DILG Secretary John Vic Rimulya is urging Congress to change the law and make illegal possession of loose firearms non-bailable once more, arguing that the rather liberalized regime contributed to 98% of gun-related crimes. The timing is especially awkward in the wake of another school shooting and the overwhelming suspicion that the closets of all minority senators are being rummaged by government for more possible skeletons. But before we declare RA 8294 the mother of all gun violence, government should produce the numbers, show to us the studies that prove the causal link. Loose firearms are unquestionably a menace. Whether liability itself created the menace is a different question. Good policy requires evidence, not merely a villain with excellent name recall. Still, the comedy continues to write itself. Just days ago, Padilla was celebrating the idea that he had somehow helped, quote-unquote, pass a law while sitting in prison. Now, the Interior Secretary is effectively saying, yes, Senator, we remember that law, and we would actually like to undo it. In Philippine politics, very few people get to see their legacy questioned while still alive. Fewer still get to discover that the achievement they were bragging about last week has become this week's legislative repair job. Congratulations, you have gone from action star to senator to amendment. And that is the word of the Lord for tonight and the Political Beat. This Wednesday, the 19th of August, I am Lourdes Vera. Please enjoy the rest of your evening.